Meron tayong tinatawag na Lord's Supper. Meron tayong tinatawag na giving. At lalo tigit, mayroon po tayong Bible study at sermon. Walang labis, walang kulang. Ano po ba dito ang hindi ko nasabing ginagawa natin? Meron po ba? Hindi pa yung makasagot. Meron pa po. Pag may birthday, may kainan pa rito. Hindi po ba? Kaso ngayon wala po nag-declare ng birthday, kaya walang kainan. Hindi po. Ginagawa naman natin ito ay pagkatapos ng ating panambahan. Hindi po yun bahagi ng ating panambahan, bagkus yun po ay bahagi ng pagsasamahan ng bawat isa sa atin. Pakikipagkapwa tayo. So, bakit ito ang ginagawa natin? Bakit ito lang, Brad? Minsan nakakalungkot, nakakaantok. Minsan nakikita ko may sumusubsob sa inyo. Pero okay lang po. Napuyat kagabi dahil sa Netflix, okay lang yun. Pero kinakailangan bago kayo po pumunta rito, ihanda natin ang ating mga sarili. Dahil ito po lamang ang nakasulat sa kung saan ano ang mga dapat isagawa natin bilang gawaing pagsamba. Ito po yun. Kung gusto niyo pong magkaroon ng mga sapat na karagdagang chapter and verses, ayan po. The Bible teaches us and guide us on the right way of worshiping our God. At yan po'y makikita sa banal na kasulatan. Hindi tayo gumagamit ng musical instrument. Kahit ito ay nakasulat sa Bible ng ilang beses sa Old Testament. Sa Old Testament po, ilang beses po ito paulit-ulit na ginamit. At sinabi, the use of musical instrument. Okay? Ito po mga paggamit, 45 times ginamit po sa Bible. Pero sa Bagong Tipan po, na kung saan ang ating Bagong Tipan ay nakasulat sa salitang Grego. Ang utos po doon, salio, na kung saan without, na ang ibig sabihin sa English, without the use of any mechanical instrument. Makikita po yan sa Colossus 2:14. Without the use dahil dito po sa Colossus 2:14, sinasabi, pinawi na ang usapang nasusulat noon mula nang ipinako sa krus ang ating Panginoon. Hindi ba nagalit pa nga si Moises noon? Nundat na niya yung mga tao noon na nagkakasayahan, sumasayaw, gumagamit ng iba't ibang mga instrumento, pati na ang pagsamba sa gintong baka, ay karagdagang pagtuturo o gawain ng mga tao noon. Hindi na po tayo bahagi. Lagi ko pong sinasabi. Ginagamit natin ang Old Testament po bilang gabay ng ating pamumuhay. Pero hindi natin sinusunod ang direksyong kautusan dahil hindi ito ang sinabi sa panahon natin sa ngayon. Prayer. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo, talagang nalilito po ko sa oras. Alas 9 pa rin doon. Pag-iayos. Ako po ay nalilito sa oras, ako'y sumusobra na pag-iayos po sa susunod. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. May panalangin po tayo ito. Opening prayer. Sa ating gawaing communion, pinapadalangin natin ang ating mga nakukolektang
halaga na magamit sa tamang kapalaanan. At yung panghuling prayer natin o parting ways natin upang tayo ay basbasan at maging ligtas sa aming pag-uwi. So ginagawa natin ang mga bagay nito upang huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napaka-importante po, kay babae ka, kay lalaki ka, kay bata ka, dapat masimulan mo na kung saan isuko ang lahat ng iyong mga bigatin, ang iyong naisilingin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hindi yung kapag, Brad, ikaw na. Sa bahay, pagsasabihin yung anak, who will lead the prayers sa pagkain? Ay, ako na kahapon si kuya naman mamaya. Diyos ko, parang napakabigat yung kanyang mga obligasyon na yon. Isambit mo yung gusto mong sabihin. Napakasimple na kung saan ine-express mo ang laman ng iyong damdamin na nais mong ipaabot sa ating Panginoon. Hindi yung tuturo mo, paano pagdating sa sarili mo? In Jesus' name, Amen! Sabi ka, minsan nga, kain muna Mas nakita, nananalangin yung iba, niluluwa pa ulit. Communion is very important sa ating gawain linggo-linggo pagsamba. Bakit po ito ginagawa natin linggo-linggo? Corinthians 10:16. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, pakikipag-isa, pakikipag-ugnayan. Kung ito hindi natin gagawin ngayon, madi-disconnect. Wi-Fi nga, kapag na-disconnect, galit na galit kayo, seconds lang yon. Paano pa kaya yung disconnection natin sa Panginoon? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siya pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Gagawin natin to 4 times a year. Naka-absent ka pa doon sa isa. Dito na lang. Nag-absent ka pa na tiyempo tuwing araw ng pagtanggap niyo doon o kaya yung once a year nyo na yan, na ginagawa ng ibang mga kongregasyon. May sakit ka, hindi ka nakadalo, paano na lang yun? 1 taon uli ang hihintayin mo? Tayo, linggo-linggo. Binibigyan tayo ng pagkakataong makipagkatipan, makipagkaisa. Panahon para ating sabihin, hingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Minsan absent ka pa. Andun ka sa party, nasa birthday ka, nasa overtime ka. Yung oras mo sa Panginoon, ninanakaw. Masakit tanggapin bilang tao. Pero ito yung katotohanan. May ilan na kung saan hindi priority ang pakikipagkatipan sa dulang ng ating Panginoon. At kailan ito gagawin? Hindi Huwebes. First day of the week sa ating Gregorian calendar. Tayo sumusunod. Gregorian calendar tayo po, no? Hindi tayo Roman calendar. Iba yung Roman calendar. So, itinadhana unang araw ng Sanlinggo. Sa Gregorian calendar, Sunday is the first day of the week. Saturday is the last day. Pagbibigayan, hindi po compulsory ang giving sa atin. Hindi po yung pagdumaan itong basket na to, titigil sa inyo, hindi aalis sa harapan nyo, hanggat wala silang nakita, kahit yung kamay mo po ay walang laman. Hindi po ganun ang practice dito sa atin. Paulit-ulit natin yung sinasabi. Ano pong sinasabi? Ito ay ambagan ng mga banal na kung saan ginagawa natin sa unang araw ng Sanlinggo at ang pagbibigay ay ayon sa ipinasya ng inyong puso. Huwag mo expectin na itong elementary student na to magbibigay ng ganitong halaga. Kulang nga ang baon na binigay ni nanay, hindi siya makaipon.